Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang taong may kaalaman at ang taong palasamba. Sa wikang Arabic kay alim at saka abid. Alim, yung may kaalaman. May kaalaman sa pananampalatayang Islam. Abid, yung palasamba. Laging nagdarasal, laging nagbabasa ng Quran, laging nananatili sa masjid, o anumang talagang aktibo siya sa anumang mga klase ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang issue natin dito ay alin ang mas mainam sa kanilang dalawa. Yung alim, may kaalaman, o yung abid, palasamba. Ito rin ay nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nung may dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtatanong tungkol sa dalawang ito, ang alim at saka ang abid. Ang kanilang gustong malaman ay alin ang higit na mainam sa kanilang dalawa. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Ang kainaman ng alim kaysa sa abid ay katulad ng aking kainaman kaysa sa inyo na mga malalapit sa akin. Pansinin natin dito kasi dito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumilitaw na ang mas mainam sa dalawa ay yung alim, yung mayroong kaalaman. Na hinalin tulad niya, na katulad sabi niya ng aking kainaman, ibig sabihin na mas mainam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Propeta nga siya, sugo siya ng Allah. Katulad ng kanyang kainaman kaysa sa mga sahaba na mga malalapit sa kanya. Yung mga sahaba na mga malalapit sa kanya. Lumitaw din dito na ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroon sa kanila na mga malalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang pag-alilangan na yung mga sahaba na malalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami silang nainom na mga kaalaman, mga wisdom. Yung umpisa mo na kay Abu Bakar, kay Omar, at iba pa, mga sahaba na mga malalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mainam yun sila lahat. Yun sabi ni Propeta, katulad ng aking kainaman kaysa sa inyo na mga malalapit sa akin. Kaysa sa mga sahaba na mga malalapit sa akin. At tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi yung abid, yung palasamba, hanggang doon lang sa kanyang pagdarasal, hanggang doon lang sa kanyang pagbasa ng Quran, hanggang doon lang sa kanyang pagtambay sa masjid, para magzikr, maggunita, pero wala na siyang naiaambag. Wala siyang naiaambag sa iba o sa mga tao. Wala siyang naidudulot ng kabutihan sa mga tao. Sarili lang niya. Pero ang nakakalungkot ay baka yung mga ginagawa niya na mga pagsamba, baka kung hindi siya nag-aral, ay baka hindi pala niya alam, ay mali-mali pala yung kanyang mga pamaraan ng pagsamba. Na itong may kaalaman, bukod sa may kaalaman, nandun na sa kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mayroon siyang kaalaman, mayroon siyang pakinabang sa mga tao kasi naiaambag niya sa mga tao yung kanyang mga natutunan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Yung karagdagan na pagsasagawa ng mga pagsamba, pag-azkar, magtambay ka na sa masjid, magbasa ka ng Quran, napakaganda talaga. Napakaganda. Pero mga karagdagan na mga pagsamba ay itinuturing ito na higit na mainam. Pero yung pananaliksik ng kaalaman ay itinuturing ito na obligado.
Obligado sa atin yung pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. Pero yung karagdagan ng mga pagsamba ay itinuturing ito ng mga sunna. Mga ibig sabihin ay mainam ng mga gawain. Pero yung pananaliksik ng kalaman, obligado. Obligado. Pananaliksik ng kalaman sa ating pananampalatayang Islam. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, lumitaw na ang alim at saka ang abid, yung may kaalaman at saka yung palasamba, ay higit na mainam yung may kaalaman. Katulad ng nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katulad ng kainaman ni Propeta kaysa sa mga sahaba na mga malalapit sa kanya. Ano pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapatibay sa kanyang sinabi? Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Katotohanan, sabi niya, ang Allah, ang kanyang mga anghel, wa malaikatahu, ang kanyang mga anghel, ang tinutukoy ng mga anghel, yung mga anghel na inatasan ng Allah na nagdadala ng ars, hamalatul ars, nagdadala ng inatasan ng Allah. Sila yung nagbubuhat ng ars ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka wahla samawat, yung mga nasa kalangitan, lahat ng mga natitirang mga anghel. Tingnan ninyo mga kapatid. Katotohanan ng Allah at ang kanyang mga anghel na yung mga inatasan sa pagbuhat, pagdala ng ars ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka lahat ng mga anghel, wal ard, wala samawat, wal ard, at ang nasa kalupaan, lahat ng nasa kalupaan. Ang mga tao, ang mga jinn, ang mga hayop, lahat ng mga nasa kalupaan. Hatta namlata fi juhriha, hanggang sa pati, sabi ni Propeta, ang namal yung langgam, doon sa kanyang lungga, doon sa kanyang butas, doon sa kanyang pinagtataguan. Wa hatta al-hut, at pati ang hut, balinaw kay isda, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sila ay nananalangin para sa taong may kaalaman. Ala muallimin nas, sa taong may kaalaman na nangangaral sa mga tao ng kabutihan. Nananalangin sila ng kabutihan, ng kapatawaran para dito sa tao na ito na nag-anyaya sa mga tao ng kabutihan. Ang alim. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang Allah, yung Allah subhanahu wa ta'ala, ang salawat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri niya yung tao na ito na alim na nangangaral sa mga tao ng kabutihan, pinupuri niya doon sa mga anghel na mga malalapit sa kanya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa isa pang makikita natin na hadith ay fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Ang kainaman, sabi niya, ng alim. Ang kainaman ng alim, yung may kaalaman sa abid, sa taong palasamba, ay katulad ng kainaman ng buwan sa lahat ng mga bituin. Katulad ng kainaman ng buwan sa lahat ng mga bituin. Innal ulama'a warasatul anbiya. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga ulama, ang mga may kaalaman, ay sila yung ganti ng mga propeta. Wala na yung mga propeta, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Namatay na sila. Pati yung pinakahuling propeta, wala na. Sino pa ang magpapalaganap? Sino pa ang magpapatuloy ng katuruan sa pananampalataya kundi ang mga ulama? Kasi wala nang darating na ibig sabihin ay propeta. Hindi katulad noon na may dumarating na mga propeta. Hanggang sa pinakahuling propeta, namatay. Pag nawala yung propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero wala nang darating pa na susunod na propeta. Kaya sino yung kanilang mga kapalit? Sino yung kanilang mga ganti? Ang mga ulama, ang mayroong kaalaman. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Tanging ang higit na mayroong pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala,
ay ang mga ulama, ang mga mayroong kaalaman sa pananampalataya. Kaya kung mag-aral ka para matuto ka magsala, para may ayos mo, may tuwid mo yung pagsasala mo, may tuwid mo yung pagbasa mo ng Quran, napakaganda. Napakagandang layunin, napakagandang intensyon. Pero kung mag-aral ka, na bukod sa para matuto ka, may tuwid mo yung pagsasala, may tuwid mo yung pagbasa mo ng Quran, bukod pa dito ay para may palaganap mo sa iba, may turo mo sa iba, una sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa iyong mga kaibigan, higit na napakaganda mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi kung mag-aral ka para matuto ka magsala, para matuto ka magbasa ng Quran, sarili mo lang inintindi mo eh. Pero kung mag-aral ka, matuto ka magsala, may tuwid mo ang lahat ng mga mali, matuto ka magbasa ng Quran, ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para may bahagi mo rin sa iba. Para may bahagi mo rin sa iba. Madali tayo matuto kapag mayroon tayong mabuting intensyon. Pero kung wala tayong mabuting intensyon, wala tayong intensyon, wala tayong layunin, basta-basta lang, ay yan, hindi tayo matututo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi ang tawfik ng Allah, ang hinihingi natin, ang tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating sa atin ang tawfik, darating sa atin ang gabay ng Allah, darating sa atin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating pagsusumikap na mayroon tayong mabuti, malinis na intensyon. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating kapwa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.